Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako po, para yatang hindi makaligtas si Raffy Tulfo, si Senator Raffy Tulfo mga kabibig. Binatikos ng maraming DDS kasi nag-abstain si Raffy Tulfo. Hindi siya bumoto sa House Arrest Resolution ni na Peter Alan Cayetano at ibang mga mga senador para kay Pangulong Rodrigo Duterte for humanitarian purposes daw. Yun ang kanilang rason. Itong si Raffy Tulfo kabibig, nag-abstain. Okay lang namang mag-abstain. Pero ang kanyang rason kung bakit siya nag-abstain, yun ang ikinagagalit ng mga DDS. Yung, hindi lang mga DDS, pati yung ibang tao ba na grabe, yun ba talaga ang explanation mo? Bakit ka nag-abstain? Pwede ka naman magsabi ng no na lang. Pero nag-abstain. Sabi ng iba, kasi takot yan. Takot yan kasi baka tatakbong presidente or vice-presidente. Takot siyang ma-bash. Mas lalo siyang binash ngayon. Kasi hindi naiintindihan ang rason ni Raffy Tulfo. Nakakatawa, nakakagigil, nakakagalit, pang bobo, sabi ng ibang mga netizen. So, ano ba ang rason ni Raffy Tulfo kung bakit siya nag-abstain? Aside from Raffy Tulfo, ang isa pa nag-abstain ay si Senator Tito Soto. Bakit kaya siya nag-abstain? Basta kabibig, ramdam ko, yung mga taong merong agenda ba, ibang agenda, na ayaw madungisan yung pangalan niya. Baka sabihin ni Tito Soto, ayoko lang mag-no, mag-yes, baka naku, ibabash ako ng mga kakampings. Kung mag-no naman ako, ibabash ako ng mga DDS. Abstain na lang, safe place. Pero hindi na alam. Nakakatawa, nakagalit ng mga reaction nila. So ito kabibig ang video kung saan ipakita natin ang explanation ni Senator Raffy Tulfo. Ewan ko kung matatawa kayo or ano ba. Ito na kabibig. If we will use the reason as a humanitarian, that's why we have to put the former President Rodrigo Duterte under house arrest, I will vote yes. But you will vote yes, humanitarian reason. Pero bakit may but? Ano ba talaga, Tulfo? It should be proven na meron po siyang sakit. Hello? It should be proven daw na meron siyang sakit. Na dapat daw hindi nagsisinungaling si Pangulong Duterte. So bale, si Pangulong Duterte, may iniisip mo na nagsisinungaling? Si Kaufman, si VP Sara, nagdududa ka sa mga sinasabi. Nagdududa ka pala sa mga sinasabi nila na si Pangulong Duterte ay may sakit, hindi nakakalimot na or kung ano. Di ba kasi sabi nga ni Miguel Zubiri na ginagawa ko to kasi may tatay ako at nanay ako na 80 years old and above na talagang alam na meron talagang mga sakit at may little dementia nga. Pero si Raffy Tulfo, anong rason? Kung talagang ma-prove ni Pangulong Duterte na may sakit siya, so anong gusto mo? Bisitahin mo lang Raffy Tulfo kaya? Bisitahin mo lang doon para makita mo talaga kung ano ang ano ni Pangulong Duterte. Hindi yung nag-abstain ka, it's because of ganitong rason, ganito, ganyan. Para nakakatawa lang. Let's continue. Kasi yung po yung lumalabas sa balita na may sakit po siya, matanda na siya, hindi siya kumakain, hindi siya nakakatulog. Then, if it's true, I'll cast my vote as yes. Pero without proof na yun nga talaga ang totoong pangyari, then I will abstain. Thank you, Mr. President. Oh, again. Rodrigo Duterte under house arrest, I will vote yes. But it should be proven na meron po siyang sakit. Kasi yung po yung lumalabas sa balita na may sakit po siya, matanda na siya, hindi siya kumakain, hindi siya nakakatulog. Then if it's true, I'll cast my vote as yes. Pero without proof na yun nga talaga ang totoong pangyari, then I will abstain. Thank you, Mr. President. Mag-no ka na lang, mag-abstain ka pa. Mag-no ka na lang. Bakit mag-abstain? For safety. Nako, mga kabibig. Tignan natin ang mga komento ng ating mga... Hindi pa ba proof yung kondisyon ng matanda bago dalhin ng ICC? Hindi naman ligid sa kaalaman ng marami na may nararamdaman at may iniinom na gamot yung matanda. Kung tatay nyo kaya makita yung ganun na ang kalagayan at ikukulong pa, hindi naman na-desisyonan kung guilty talaga siya sa mga accusations nila. Raffy, ang labo naman ng reasoning mo. Naniniwala ka naman, galaw-galaw may mga anak niya, may 40 years old na nga damo na ginaban niya and
inang 80 years old na. Common sense lang, Mr. Oflock, hala. As humanitarian abstain, nakaka-disappoint na kayong mga tulfo-oy. Mas sa pagiging old folks lang. Yung congressman nga, yung anak mo mukhang binili naman ang ng neck brace, biglaan mo yung diagnose. Masakit daw sa pag-iisip dati ni Mami. Baka ang matanda sa kanya, 120 years old. Nako. Sana hanggang 70 ka na lang para di grabe naman yung mga sinasabi niyo. And we will prove din nga imong hinablos ng gusto milyones. Sabi ng iba, i-prove mo din Raffy Tulfo na yung anak mo, yung ginasto niya yung pera sa party-party, yung milyones na pera, hindi galing sa gobyerno. Alak! Nako, ito ang sabi ni Jason sa mga kabibig. Basahin natin ang statement ni Jason sa hinggil dito. Kamuntik akong mapasigaw ng PI mo, Raffy, kahapon habang pinapanood ko iyong paliwanag ni Senator Raffy Tulfo na sa Senate resolution urging the ICC to place former President Rodrigo Duterte under the house arrest for humanitarian consideration. Wika ni Raffy Tulfo, boboto sana siya ng yes kung mapapatunayan na tunay na may sakit nga ang Pilipino at dating Pangulo na detainee sa ICC Detention Facility sa The Hague, the Netherlands. In other words, hindi kumbinsido si Raffy Tulfo na may karamdaman si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Of course, hindi siya kumbinsido. Kahit na sinasabi ni VP Sara, nag-statement na si VP Sara, hindi siya kumbinsido, kabibig. So paano natin kukonvince si Raffy Tulfo? Hindi sana pumunta si Raffy Tulfo doon sa The Hague para makita niya. Una, si Mr. Duterte ay nasa advanced age na 80 years old. Presidente pa lang siya ng bansa noong 2016 hanggang 2022 ay may iniinda na siyang karamdaman. Siya ay hirap ng lumakad at nakatungkod na lamang. 2 beses na siyang nawala ng ulirat sa loob ng bilangguan, ayon mismo sa mga personnel ng ICC Detention Center. Gago ka ba, Raffy, para hindi mo maintindihan yan? Gagawa ka man lang din ng palusot, ginawa mo pang bobo ang sarili mo. Tatanda ka rin, Tulfo, at maswerte ka kahit convicted ka with finality ng Korte Suprema ay hindi ka nakulong. Ipagdarasal ko sana ay hindi mo danasin ang ganitong kalagayan pag sumapit ka sa ganyang edad. Kung aabot ka man yan sa ganyang edad. Halak ka. Nagalit si Jason sa mga kabibig. Sabi dito, hirap talaga ng Senator YouTube, madaldal lang, puro ngawa. Kung ako sa kanya, kung yun lang sasabihin niya, dapat hindi na siya nagsalita. 80 years old, nakatungkod na si PRRD, tapos palagay na nagdadadama lang, bobo ka, Raffy Tulfo. Grabe ang komento mga netizen hinggil dito, mga kabibig, ha. Parang hindi nila naunawaan ang statement ni Jason, ni Raffy Tulfo. Ito ba? Hindi mahalaga ang boto niya. Kainin at isasak niya sa buong pagkatao niya ang boto na mag-yes siya. Hindi kawalan sa amin ang hindi pagboto niya. But Filipinos should know by now that Tulfos are obviously using the name of Duterte's back then. I didn't vote for Raffy Tulfo because I felt fishy towards Tulfo brothers. Unfortunately, nabudol ako doon sa access niya, but never again. Hala, paano yan, Raffy Tulfo? Ang yabang yung anak niya na milyon-milyon ginasto sa bar sa Amerika. Kapal ng mukha, tapos dumaan pa sa busway. Ang yabang, kaya totoo talaga ang kasabihan kung ano ang puno, siya ang bunga. Oh, just because of money ngayon, sa tingin ko, ang mga Tulfo, magaling lang silang sumindak sa mga ultimong tao. Pero kapito ko sa politiko, hindi yan makabayan, kundi gahaman. Hala. Yan, pinalusot nyo si Tulfo na akala yung tagapagtanggol na api, pero yung mga pwesto sa senador, tagapagtanggol ng mga crocs. Yun mga kabibig. Yun ang mga komento ng mga netizen laban kay Senator Raffy Tulfo na hindi na maintindihan kung yun, bakit yun ang explanation ni Raffy Tulfo. Kung talagang totoo daw na may sakit si Pangulong Duterte, ay mag-yes siya. Pero kung hindi, wala pang klaro, mag-abstain mo na siya. Nakakaano ba? Parang, ano ba talaga, Raffy Tulfo? Ano ba talagang gusto mo? Di ba? Ito pa, walang hiyaan Tulfo, makamasa daw si Raffy, o lang naniniwala doon. O ano, pag makamasa ka, it means may puso ka para sa mga matatanda. And knowing Pangulong Duterte ay matanda na. So it means inyong mga kadramahan ni Raffy Tulfo sa Raffy Tulfo in Action na may mga matatanda mga sinasaktan, mga matatanda na
may problema, so kung ano-ano, yung paawa-awa niya, drama lang pala yun. Marami na mga matatanda na nagpunta kay Raffy Tulfo. I'm sure may mga 80 years old and above na. Tapos maawa-awa si Tulfo, pero kay Pangulong Duterte hindi siya naawa. Dati, bilib ako kay Tulfo, kay binoto ko dati, pero nung naging senador, sisisi ako from Ramon Roque Dador. Magaling lang to sa ibang tao sa ordinaryong Pilipino, pero sariling anak di kayang disiplinahin. Nakakahiya. Kaya wag na kayo magdagdag pa ng mga Tulfo sa politika, parang awa yun na. Kawawa ang Pilipinas, makagaya nilang politiko. Binibigyang pagkilala na ang mga senior citizens sa ating bansa. Tapos si Raffy ganito, napakawalang puso mo, Senator Raffy Tulfo. Ito pa. Senior citizen na po si Tatay Digong. Hindi mo ba naintindahan ang tawag na senior citizen Raffy Tulfo? Na. Same reaction tayo, Sir Jason, sa talagang napaka-PI ni Raffy Tulfo. Nasambit ko sa sobrang ipokrito ng hayop na yan. Mga gamit at mga oportunista mga Tulfo. Sabi ni Rolly Respicio. Ito pa. So, tunay na, lumabas na talaga ang tunay na kulay ng mga Tulfo kasi ang mga Duterte wala na sa power, kaya hindi na siya papanig doon. Oh. So, yun kabibig ang reaction ng ating mga netizens. Kayo kabibig, sa House Resolution tungkol sa House Arrest for humanitarian consideration kay Pangulong Duterte, payag ba kayo doon or ayaw niyo? Si Meg Zubiri nga sabi, kahit mabash ako sa mga biktima di umano ng AGK, pero ang iniisip ko dito, yung kapakanan ng ating former president, matanda na siya at kailangan niya ng aruga ng kayang pamilya. Kahit sa mga huling sandali niya ay ating maibigay, kahit man lang reward niya sa pagiging Pangulo ng Pilipinas. O nga kabibig, no? Kahit yun lang ang ating maialay sa kanya. Hindi naman ibig sabihin na for utang na loob. Parang, alam ba, para maging mapayapa si Pangulong Duterte. Yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest news nating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time.